Sa video na Sa video na to, solve ulit natin yung sample 1 pero instantaneous method. So, ito yung step ng instantaneous method. 4 lang. Sa apat na velocity method, instantaneous method yung pinakamaikli. Ang pinakagagawin lang talaga dyan, magkukuha ng point, tapos magpa-proportionality. Yun lang yung pinaka-idea ng instantaneous method. Hindi, try natin. Step 1, get the input. Ito rin yung tulad nung ginawa natin kanina. Get the input. Ang given natin, 100 radian per second, counterclockwise. Hindi yun ay angular velocity. Ito yun, yung W. Tapos, kukunin natin ay get the input V. Yan. V, ibig sabihin linear velocity. Ito yung V. Para makuha yung V, W times R. Ang given natin na W ay 100 radians per second. Tatimes natin sa R. Ang R niyan, distance ng O2 to A. Kasi yun yung, yung distance ng point na hinahanap mo papunta sa pinag-iikutan niya. Yun yung R. Yung gawin natin, yun, di 400 yun. 100 times 4 yung distance ito. Di meron agad tayong BA. BA equals 400. Yun, meter per second. Tapos, imbis na dito natin lalagay yung mga velocity, yung mga ganyan line na ganyan. Hindi tulad sa relative velocity. Lalagay natin yan dito sa mismong diagram. Tapos, laging ang direction perpendicular sa link na pinagkamitan niya. Tapos, dyan natin lalagay din yung mga scaling. Scaling natin kanina ay 4. Yan. Ito yung 4 yung haba nun. Next natin gawin, simula at dimension. Dito na yung ating velocity ng A na ilagay natin sa diagram. Step 2, find another point with known direction. So, kumpara dun sa relative velocity kanina, kailangan nating maghanap ng point na known yung value. Dito, direction lang yung kailangan natin. Ang known dito na direction ay direction ng B. Kasi alam natin na ang B, with respect sa O4, sure na perpendicular na yan. Yan, perpendicular na yan sa isa't isa. Hindi, alam na natin yung direction ng B. Dahil alam natin yung direction ng B, yan, make a line perpendicular to the direction of the two known velocity. Diba ito yung velocity ng B? Yan, perpendicular yan dito. Tapos, magagawa naman tayo ng perpendicular sa direction itong B at A. Yung velocity ng B at velocity ng A, perpendicular daw doon. Isimula doon sa A natin, or perpendicular natin yung dito sa velocity na yan. Simula sa B, perpendicular natin yan dito. Ay, tinuro ko nga pala na ano yun. Yan. Ganun. Yan. Yan. Yan na yung ating nakuhang intersection. Itong bagong intersection natin nito, ito ay ground. Kaya ground kasi fixed na yan dyan. Tapos, gagawin natin, sabihin natin ito ay O, sabihin natin ito ay O5 kunwari. Yan. Ang next natin gagawin, di pa natin alam yung velocity ng B. Bali, ang nangyari lang, kinuha lang natin yung, kumbaga ito ay isang part ng sentro. Yan. Kaya natin ito kinuha para tayo ay makapag-proportionality. Kung mapapansin nyo, ito ay imagine natin na link na to. Itong O5 to A ay isang link. Imagine natin link yan. Itong O5 to B, imagine natin isang link yan. Tapos, itong B may velocity. Ibig sabihin, may velocity to. Nakakabit siya sa link na to, tapos itong link na to, umiikot pa ganun. Tapos, itong link na to, umiikot din to, pa ganun. Itong link na to. So, itong B at A, pinaikot natin sa isang point. Yun yung idea natin. Kukuha tayo ng iba't ibang velocity, papaikutin natin sa isang point. Tapos, yung angular velocity ng point na to, ang angular velocity ay constant. Yan. Ito yung pinaka-main idea ng gagamitin natin. Constant yung angular velocity nito. Ibig sabihin, kung constant yung angular velocity nito, makakapag-proportionality tayo.
yung bilis ng pag-ikot ng link na to, yung pag-ikot niyan with respect dito, yung pag-ikot na to with respect dito, yun ay constant, pare-parehas lang na yung bilis. So, anong next step na gagawin? Gagawin natin, pagsasama-samahin natin to, kumbaga, ganito. Kunwari, ito yan, ito yung ano natin. Tapos, ito yung B natin. B. Fix. Yan. Kunwari, ito to, dinrawing ko dito. Ang gagawin natin, itong B, umiikot yung pa ganun. Tapos itong, yan, umiikot pa ganun. Yung rate ng pag-ikot nito, tsaka rate ng pag-ikot nito, parehas lang. Gagawin natin, lilipat natin itong B, ganyan, gagawin natin. Kumbaga, iko-collinear natin dito. Ang mangyayari dyan, gagamit yung compass, nandito yung isang compass mo, isang point, nandito isang point, iikot mo yung pa ganun. Kung saan tumama dito, yun yung nalagyan natin ng point. Jadi, dahil wala akong compass dito, gawin natin. Yan. Ito ay 6.81. Itong 6.81, alisin ko muna to. Yan, 6.81. Ilalagay ko lang yan dito. Itong haba nito ay 6.81. 0.81. Yan. Madami ng linya. Ito ngayon, ililipat natin itong velocity na to dito. Kaya ulit natin nilipat. Gusto natin, papaikutin lahat natin ang velocity sa isang line. Tapos sa isang point. Kumbaga, umiikot sa point na to, tapos nasa isang line. Para makapagawa tayo ng proportionality line. Ang gagawin nga pala dito sa instantaneous ay graphical method ng proportionality. Kung saan gagawa tayo ng proportionality line. Kumpara dun sa relative velocity method, ang ginawa natin kanina ay nag-analytical tayo. Analytical kasi dinivide natin yung velocity, divide distance, pag ganun-ganun. Dito naman, graphical. Yung gawin natin, sinukat lang natin yung distance ng D. Tapos, perpendicular lang natin yung dito. Yan. Ito na ngayon, hindi pa ito yung velocity ng D. Maglalagay muna tayo ng ganito. Yan. Coincident. Yan. Tapos, kung saan tumagma, yan. Tapos, ito dapat perpendicular. Laging ang ikot ng mga point sa link ay perpendicular. Yan. Ito nga pala yung BA natin. May sukat na yan. 4. Ito naman yung ating 3.8. Ito yung dimension. Meron na tayong velocity ng B. 3.28. Sulat ko na ba yung BA? Dito. Ito yung VA equal 400. VB is equal to 3 to 8. Papansin nyo, parehas to nung sa relative kanina. Yun lang. So, skip ko. VA is equal to 400. BB is equal to 3 to 8. 3 to 8. Ayun. Tingkat pala. Ay! Wala. Wala. Ayun, dumigit. Okay. Na. Ano? Natin sketch mo. Fit cake yan. No, text. Ano lagi siya? Ang ginagawa mo yun, basta tandaan nyo yung BB ito yung ano. Kapag tayo, hindi pa ito yung mismong araw natin. Hindi pa ito yung mismong location itong velocity. Ito, ginamit lang natin to para may proportionality line. Kapag nakuha lagi natin yung velocity dito, babalik natin yung dito. Ang gagawin natin, susukatin natin to. Ito yung BB natin. 3.28. Nilipat lang natin. Every time na itong line na to, pang proportionality line. Tapos, kapag nakakuha lagi ng velocity, babalik sa kanyang sariling point. Next natin ay itong point C. Point C, paikutin lang natin dito sa point na yan.
Tapos kukumpas natin, lilipat natin dito sa proportionality line. Pero dahil walang kumpas, sukatin ko to. Di 4.33. Lipat ko yung 4.33 dito. Drawing ako ng line na ganyan. Tapos ang sukat nito, 4.33. Tama. Wait. 4.33. Yan. Sukat ako ng 4.33. 4.33. Tapos, yun lang ulit, perpendicular. Ito at ito, perpendicular yan. Tapos, pag sinukat niya nga ba niyan, 2.09. Kapag laging nakakuha dyan, ibabalik mo doon sa velocity ng C. Yan. Tapos, perpendicular dun sa link. Dito natin perpendicular kasi umiikot yan dito sa ground yan. Perpendicular. Tapos, susukatan lang natin ito ng ano. Yan. 2.09. Yan. Ang gulo na naman. Yan. Meron tayong A, B, C. Next natin ay D. Ito yung D. Ikutin lang natin din dito sa point nito. Yan. Tapos, gawin lang natin ay distance lang ulit nito. Lilipat natin dito. O kaya compass yung gagamitin. Meron tayo ng compass. 9.12. 9.12. Susukat ako dito. Mula dito. 9. Yan, nandito yung mga ganyan. Hindi ang sukat nito. Dito ay 9.12. 9.12. Ibig sabihin nun, gawa lang ulit ng perpendicular. Baba ito, perpendicular dito. Ang measure nito, 4.40. Yun, parehas lang to sa mga relative na nakuha kanina. Di ABCD. Yun, nakuha na pala yung ABCD. Pabalik lang ulit natin yung nakuha natin 4.40 dito. Yan. Perpendicular dito kasi with respect sa ground, dito na yung bagong ground natin yun. Perpendicular. Tapos lagyan ng distance to na 4.40. 4.40. Yan na yung mga velocity natin. BA is equal to 400. Wala nga pala ito. Kasi mga, yun. Ayan, yung mawawala. Yan. Yun yung mga velocity natin. Sunod natin ay angular velocity. Para makuha yung angular velocity, itong angular velocity ng 1 given na yun, yung 100 radians per second. Gawin natin. Para hindi magulo, lilipat ko dito. Dito muna ako gano'n. Ito yung O5 natin. Ito yung pinag-ikutan ng lahat kanina. O5. Ay, ayaw din mag-label. Yan. Sabihin natin, ito yung O5. Tapos, para makuha yung angular velocity ng 3, itong link 3. Ito kasi yung link 3. Ganito yung ganyan yung drawing yun, di ba? Tapos ito pa ganyan. Yan. Itong buong link 3 daw na to. So, kaya akong paigutin doon ko yan. Hindi na. Pipix ko itong link. Sino kaya yun? Yan. Dito kaya ito. Ay, kailangan fix din ito. Yan. Make auto insert. Ito tayo. Wala. Smart dimension. Yes. Lagyan ko na lang natin isa-isa. Yan. I-equal ko na lang ito para hindi sila mga equal. Yan, kung mga ganyan, umiikot. Yan, umiikot dyan yung link 3. Yan.
Ibig sabihin yan, yung kapag itong point na to, dinivide mo sa distance na to, makukuha mo yung angular velocity ng itong length 3. Pwede ring point na to, dinivide sa distance na to. Pag ano na distance. Yan. Kumbaga, ang idea ay kahit anong point yung gamitin mo, basta nasa part siya ng point 3, nasa part ng point 3, tapos umiikot dito sa ground, yun yung ikot ng length 3. So, try natin tong 2.09. Yung distance nito, papunta sa ay 4.33. Di 209 divide 4.33. 209 divide 4.33. 48 point something. Wala naman. Wala ko. Yeah. Tama ba yung sa relative kanina? 209. Testing natin yung ibang point. Testing natin itong 4 nung A. Diba? Ang bilis ito ay 400. Tapos ang distance ito dito. Testing natin. Mula sa point A, papunta dito. 8.29. Gawin natin. 400 divide 8.29. 48.25. So, yan yung velocity ng ating length 3. Tapos, velocity ng... angular velocity yun. Ang angular velocity ng length 2, di lang. 3.28. Itong velocity divide distance pa ganun. 3.328 divide 9. Yan, 36.44. Parang tama yung 48. 48 point something din yung kanina dun sa 40 plus na yun. Nasa yun yung idea ng instantaneous. Bali, recap lang. Ang ginawa ay yung step by step. Wala din yung step by step dito. Ayaw na. Ang unang ginawa, kinuha yung input. Yan, nakuha natin yung 400 meter per second. Tapos, kumuha tayo ng isa pang point kung saan alam natin yung velocity. Tapos, kumuha tayo ng perpendicular doon. Perpendicular din doon sa isa. Nag-intersect sila dito. Tapos, lahat ng point, pinaikot lang natin dyan. Dito. Kinonekta natin dyan. Tapos, nilipat natin yung distance dito sa pag pinagpo-proportionality line natin. Tapos, kinuha natin yung bawat velocity. Tapos, binalik natin sa kanilang point. Tapos, dinivide sa bawat distance yung velocity para makuha yung angular velocity. Yun lang sa instantaneous.